yeah, yeah, yeah. Blessings on blessings, yeah. I see the blessings coming our way, our way, our way. Hi everyone! Welcome back to our channel. I am She's Blessed. And he's blessed. And we are hashtag Team Team Blessed. Can't say that life's been perfect. Hi everyone! So, ang pag-uusapan natin sa vlog natin na ito is how to deal with anxiety or how to overcome anxiety. We all know na lahat tayo ay nakaka-experience ng anxiety. So, paano nga ba natin ito ma-overcome or paano natin ito ma-handle? So, kahit matagal ka ng Christian or kahit bago ka pa lang sa Panginoon o kaya naman ngayon nararanasan mo pa rin talaga na kahit anong basa mo ng libro, kahit anong attend mo ng mga seminars is you still experience anxiety and overthinking. So right now, magbibigay kami sa inyo ng tips on how to deal with it. So, ito, hindi kami professional when it comes sa Yeah. ganitong bagay, but biblically perspective, pwede natin siyang madil. Wala namang imposible sa ating Panginoon eh. Yes. So, ito mga ways na to, pwede nating may apply right now after this na panonood mo ng ating video. So, ano bang una? Una is give it to God. So, ayun, give it to God. Bigay mo sa ating Panginoon. In 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi niya doon, cast your all your anxiety on Him because He cares for you. Alam nyo, ang isang tao na dumadaan sa anxiety, sa worry, no, napagtatagumpayan niya yan kasi ibinibigay at patuloy na isinusurrender sa ating Panginoon. Yes. So kung marunong tayo mag-unload ng mga bagay na nararanasan natin, ng mga iniisip-isip natin, pag marunong natin itong ibigay sa ating Panginoon, mapagtatagumpayan natin to. And pangalawa is tell to someone. So isa sa makakatulong sa atin, lalo na kapag dumadaan ka sa anxiety, is yung may nakakausap ka. Akala kasi ng maraming tao na kapag dumaan ka sa ganitong bagay, no, iniisip nila i-judge ako ng mga tao kapag sinabi ko to. No. Isa sa pinakamagandang gagawin mo, una, syempre, give it to God. Pangalawa, sasabihin mo. Kasi ang mga taong gumagaling, sila yung marunong umamin. Kaya yung may mga tao na kung saan hindi nila nadidil, yung anxiety, yung depression nila, kasi nahihiya silang sabihin kung ano yung pinagdadaanan nila. So, ang sinabi niya doon sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, no, two people are better than one. So, mas maganda kapag may kasama ka. Hindi ka pwedeng mag-isa palagi. Kaya the more na mag-isa ka, the more na ataking ganito. No, mas mahina ka. Kaya nga may binabanggit pa doon na kung ang isa man ay bumigay, mayroong isang tao na tutulong pa sa'yo. No, na kung saan napagsabihan mo na ganito yung pinagdadaanan mo, na ito yung nararanasan mo, kapag may mga tao ka na napagsasabihan niya na pinagdadaanan mo, marirecognize nila na ito pala pinagdadaanan mo, no. Now, tutulong din sila. Sino yung mga tamang tao na pwede mong makausap dito? Now, kung ikaw ay Christian, uso ang discipleship sa buhay mo at may mga churches kayo, importante dito yung mga leader na meron kayo. Accountable kasi sila dito, lalo na pastor nyo, no, yung mga kaibigan natin sa Christian life. Yun, importante yun. Sila yung mga tamang tao kasi sila yung makakatulong sa atin. No, isa yan sa mentor mo, leader mo. Sila yung mga tamang tao na pwede nyong masabihan ito. Nang sa ganun makakatulong, maipanalangin tayo. So, wag mahihiyang magsabi. Wag mahihiyang lumapit sa mga tao na kung saan alam natin makakatulong natin. Sino pa? Pwedeng sabihin natin yung mga seek professional talagang nagka-counsel. Diba? Yes. Tama ba? Kasi sila alam nila kung paano mag-deal nito 'di ba? Alam nila kung paano ika-counseling. So, mahalaga to. Una, give it to God. Pangalawa, tell to someone. And eto, si Ate She, pangatlo. Is you have to control your emotions. So, Ate Shai, hindi ko naman po kaya makontrol yung emotions ko kasi nga feelings nga, kasi nga emotions nga, hindi naman ako yung nagdidikta. But I want you to know that you can control your emotions. Okay, sabi nga sa Philippians 4 verse 8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, no, you have to think on these things. And palagi ko ang sinasabi sa vlog natin na the number one target of the enemy is our mind. And dito kasi
tayo kukontrolin ng kaaway. So, kung ano yung nakikita niya, kung ano yung mga actions natin, kung ano yung napapakita niya, natin sa kanya, no, sa enemy kasi 24/7 yan nakatingin din sa atin. Ito yung magre-reflect at ito yung pwedeng gamitin ni Satan para makontrol rin tayo. So, the enemy is really deceiving, and sabi nga sa Bible, no, tayo mismo kailangan nating tulungan yung sarili natin. And kailangan kasi wala nang iba kasing tutulong kahit pa magsabi ka sa other people, sa pastor mo, sa mentor mo, and even kay God, kung hindi mo naman tutulungan yung sarili mo, wala ring mangyayari. Tama. You know, it is really possible to control your emotions. Saan ka ba madalas nag-spend ng oras mo? Through devotion ba? Sa pakikinig ba ng praise and worship? Through attending online services? O kaya naman kaka-Facebook lang, kaka-online games lang? Kakanood lang ng K-drama or K-movie, it's not bad, but kung doon na talaga yung nagbibigay ka ng maraming oras doon, maaring ito na yung sumakop talaga at ito na yung mag-control ng emotions mo and your mind mo. So, alam mo ako, it's one of my number one talaga battles in life testimony ko kasi palagi po ako nag-overthink. Yes, kahit na I am a Christian, I am an influencer, pero iba pa rin talaga kapag inatake ka ng pag-overthink. And even si Kuya Ian nyo ay Lahat naman kasi nakaka-experience. possible na makaranas nito. Oo, pag minsan kasi may mga questions kasi ate siya, nakakaranas pa ba kayo na pag-overthink? Christian na kayo. No, kahit sino man pwede pong tapuan ng pag-overthink, pwedeng tapuan po ng anxiety. But ito po yung sinasabi namin sa vlog namin na ito, na how can you deal with it? And that is to surrender to God. Number 1, give it to God. And number 2, tell it to someone. And number 3, control your emotions. So, dito sa control your emotion, pwede pa rin na sa umaga pa lang pipiliin mo na kung ano yung mararamdaman mo at iisipin mo. Parang ganito, I'm choosing to get out of this bed, no? I'm choosing to eat this food, no? Kasi pag tinamaan tayo minsan ng anxiety, Nakakainin ka na nun kakainin ka na, araw. ibig sabihin, na ipaparalyze ka nito eh. Hindi ka na pagagalawin, hindi ka na pakikilusin, parang ang gagawin mo, hihiga ka na, tapos iisip-isipin mo Napaparalyze na. ka. Minsan napaparanoid ka. Oo. So, ayun, isa sa magandang gagawin mo. Umpisa pa lang, sa umaga pa lang, isipin mo na. Ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga dapat tapusin. Piliin mo. Yeah, and nakakatulong rin dito yung pagde-declare na every morning when you wake tama. up, I declare that I am victorious, I declare that I am secured, I am protected, I declare that I am a daughter, I am a son of God. So, sa umaga pa lang, you will control your emotions talaga. And sa umaga pa lang, give your day na sa Panginoon because hindi natin alam along the way, even na nag-work ka, nag-study ka, nagluluto ka, kumakain ka, pwede kang makaisip na nangyari sa'yo in the past. Or pwede kang makaisip ng gusto mong mangyari in the future, pero you don't have the ability and the capacity to control. Only God can control everything. So, sa Kanya mo ibibigay lahat. Tatlong bagay na makikita natin sa Biblia. Sinabi naman ng Bible na pwede natin gawin to. So, hindi kami professional when it comes sa ganitong usapin. Pero, sigurado makakatulong to sa inyo. So, yun guys. Hope na may natutunan kayo sa mga sinabi namin. Tips para sa dumadaan sa mga anxiety. So, I pray na sa lahat ng mga nakakarinig nito at sa lahat ng manonood nito na dumadaan sa anxiety, I declare na I pray to God na palalayain ka niya at ma-overcome mo ang anxiety na yan. So guys, free yourself to anxiety. Always give it to God, always tell to someone, and pangatlo is control your emotions. So, ayun guys, we pray and hope na meron kayo natutunan sa vlog namin. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel namin, click the subscribe button and click the bell button para palagi kang manonotify sa kada upload namin. And also, don't forget to share this para marami tayong maabot pa ng mga kabataan. Again, I am She's Blessed, and we are #Team Blessed. It's like I'm learning the game with the maker.